Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 10 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome sa programang Mate ngayong araw ng Huwebes, ika-10 sa buwan ng Disyembre taong 2009. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Delano, na nag-imbita po sa inyo na samahan nyo kami ng aking katuwang sa ating programa ngayong gabi sa loob lamang po ng 1 oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa impilang DZRJ 810 kHz inyong mga kapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika. Isa boses ang inyong opinyon dito sa Yo, baye. At syempre sa lahat po na inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. Araw na naman po ng Huwebes. Ito po ang ating segment na Exit Superhighway from Poverty. At syempre, sa segment na ito, palagian po natin kapiling dito sa ating programa bilang ating resource person. Walang iba kung hindi ang spokesperson po ng American for a Better Philippines. Walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Huy. Engineer, magandang gabi siya. Good evening, Shelby and June. Thanks for having me, and of course, good evening, everybody. Ayan, ano po? At syempre, ang partikular na pag-uusapan po natin ngayong gabi nito na hindi po natin natalakay, lalo na nung panahon ng pagdalaw po ng United States Secretary of State, dating Senator Hillary Clinton. Ano po? Hindi na po natin napag-usapan gaano dito sa ating programa. Pero ito po siguro ngayon ang pagkakataon upang kahit na paano ay ibalik po natin ang usapan doon sa naging pagdalo po ni Secretary of State Hillary Clinton ng Estados Unidos. Okay lang po ba sa iyo, Engineer? Okay. Okay, no? So alam mo, Engineer, nung dumalaw po rito si Secretary of State Hillary Clinton, no? Yung nagkaroon siya ng state visit dito, ay naobserbahan ko na yung mga advocacy na isinusulong ng inyong grupo, no? Itong American for the Better Philippines ay tila kakaiba sa mga advocacies naman na sinabi ni Hillary Clinton nung siya ay narito, no? Yeah. Isang partikular na bagay na napansin ko doon ay mukhang hindi naging maingay, no? Si Hillary tungkol sa pag-endorso ninyo ng Electoral College. Yeah, unang-una, dapat yung maintindihan na hindi kami pwedeng magkapareho. Kasi si Secretary Clinton, siyempre meron siyang konting delikadesa sa kanyang relasyon sa atin. Dahil sa meron din sila mga pangangailangan dito. Tsaka siyempre ayaw nilang makasakit ng damdamin ng kung sino man yung nasa administrasyon. No? Ano yun parang politics yan. Medyo may preno ng konti yung pagsalita niya. Pinagaganda niya palagi ang dahil gusto niya makibagay. No? Kami naman, mga anak namin, tsaka mga kamag-anak namin, itong mga kagaya niyan, humingi ng tulong dahil nabuntisan siya. Doon namin nalaman, pinakuhan pala siya nung nakabuntis sa kanya, mga ganyan. Ang namin, ang layunin namin, yung ginawa namin to, yung ibibigay namin yung talagang katotohanan. Kahit na masakit. Hindi namin inaano na may masaktan o kung hindi. Bigay namin yung tunay na katotohanan. Wala kaming preno na magsalita. Siya may preno pa siya dahil kailangan pa niya makibagay sa Tapos, pangalawa, ang nag-advise kay Secretary Clinton, siyempre
yung ambassador. Siyempre, Si of course. Christy Kenny, no? Yes. Si, Ambassador Kenny, hindi naman niya pinag-aralan talaga ang problema ng poverty dito sa Philippines. Kami, pinag-aralan namin for so many years kasi pabalik-balik kami dito, mga kamag-anak namin, kaibigan namin. Tsaka dito kayo nagsimula, parang gano'n. Yeah, dito rin kami nanggaling. So, mas accurate talaga kami kay Secretary Clinton. Dahil wala kaming preno na magsalita kung ano yung katotohanan, tsaka wala kaming kailangan pakibagayan. Ang gusto namin talaga ma-solve itong problema. Kung sino man masaktan, yun eh. Yun ang totoo eh. Parang Yun. so, dapat yan ang maging attitude ng mga political. Yan yung tinatawag ng political will. Di ba? Whoever hurt. Political. Oo, tama. Well, Hindi, basta will, pero walang political. Ayan, at least yung enthusiasm ay nandun, di ba? The hard truth. Perseverance, yan. The inconvenient truth tsaka the hard truth. Ayan. Nothing but the The inconvenient whether truth, it's convenient or inconvenient. Yeah. As long as it is the truth. As long as it's the truth. Yun ang namin. Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi mo masosolve talaga ang problema. Dahil paligoy-ligoy ka pa eh. Yung solution kailangan direktahin mo talaga dun sa problema. Kaya kami, wala kami inaanuhan na makiki-diplomatic gano'n o ayaw namin sabihin na gano'n nga Dahil kung gano'n gagawin namin, hindi natin talaga masosolve ang problema. Okay. So, parang sinasabi mo yon engineer, na although na wala sinabi gano'n si Hillary, pero deep in her heart, yun, kung agad maaari, yun din ang gusto niya kahit paano magkaroon ng electoral college dito sa Pilipinas. Yeah, actually, hindi naman kami nagkakalayo. Kagaya nung sa, yung tinanong siya tungkol sa electoral college or gano'n. Ang sabi niya, example, sabi niya, ang India, no? Pero sinabi din niya na sa India kaya matino ang election. Kasi tinanggal nila lahat ng involved sa politics. Doon sa parang COMELEC nila. Dito ang COMELEC assigned by the admin. Paano magiging Di doon mismo sinabi na nga ni Hillary Clinton na kailangan tanggalin ang politics doon sa magiging COMELEC. No? Ngayon tayo may halong appointed na tsaka ng administrasyon. Doon pa lang makita mo na tama rin yung sinabi namin na kailangan talaga ng maalis ang politics doon sa mga mamamahala ng pagbilang at pagtatakbo ng eleksyon. Hanggang hindi mo inalis yun, siyempre laging lamang doon sa mga sino nagupo? Mga ng admin. So, gano'n. Okay. So, meron tayong caller, papasukin muna natin.